Ito nga pala yung binili kong car DVR camera, Anytech A3. Kailangan na ng mga ganito ngayon kasi pag binangga ka o hinuli ka at ikaw ang nasa tama, may ebidensya ka panlaban. Mahirap makapagtalo sa laway. Mga nasa 1,000 pesos level ang mga ganito. Abot kaya at maganda naman ang kuha. Kasi doon sa mga 1,000 below, medyo malabo ng konti yung mga ganun eh. Natrack ako dito kasi nakasulat Sony sensor. Malupit to pag ganun. Tapos samahan mo ng camera. Designed in Korea daw, pero made in Big C na lang. 1 year warranty. Hindi ko na alam kung kanino mo claim yan pag nasira. Sige, buksan natin. Ayan, ito pala yung binili ko nung una, kaso sira naman. Kaya sinuli ko, papalig pa seller eh. Di siya ubra sa return policy ni Lazada. Mukhang maganda din ito, sayang. Yan, medyo maganda at matigas ang karton niya. Ito may dumi, parang ihi ng daga. Yan, may plastic pa na pindutan to para makakapa mo kahit gabi. Maganda yung finish niya, parang bakal oh, aluminum. Dislide yung mount niya at hindi diroskas. GPS daw itong butas na to pero ewan ko kung nalalagay dyan. Akala ko microphone eh. Tingnan pa natin laman. Ito yung mount niya. Mukhang maganda naman ang quality at walang mga lampas-lampas na plastic molding. Pwede na to kaysa sa ano, pwede na to kung di ka maselan. Pero umuuga to pag ma-vibrate yung sasakyan mo eh. Pakita ko mamaya yun. Meron din tayong micro USB data cable para kung gusto mong saksak sa PC, ma-access mo na doon yung files. Kasi tanggalin mo pa yung SD card. O kaya pang power o charge na rin kung may USB ka na sasakyan dyan. Manual. At ito yung power niya sa lighter plug. Ito yung maganda, 2 amps power supply para sa kotse. Mahaba at makapal ang kable. Angle din yung micro USB pin niya para compact. Hindi nakalawit yung wiring. Ito yung maganda dyan, may USB socket sa likod. Kasi pag sinaksak mo to sa lighter plug, mawawala na pwesto yung pang charge mo na phone. Pero dahil meron na nito,
Hindi mo na kailangan bumili ng splitter para masaksak itong DVR at pan-charge ng phone mo. Lalo na 2 ampere ang lakas nito. Kayang-kayang charge ang cellphone mo dyan. Ayan, buksan natin. May fuse din para sa safety. Saksakan natin ang SD card. Dapat magandang klase SD card lagay nyo. Marami kasing fake eh. Baka mamaya may makunan kayong importante tapos pagtingin nyo di na ma-access na kasi corrupted na yung file. Kung makakabili kayo ng high endurance type, maganda. Pag CCTV, pang CCTV talaga yung maganon, tsaka dashcam, may kamalan na ng konti. Mga class 10 lagay mong SD 32GB. Naglagay ako 64GB U3, ayaw eh. Pero class 10 na 64GB okay naman. Yan, saksak natin. Pag nasaksak na, automatic na yan, bubukas at magre-record. Blinking blue pag nagre-record, yung pula charging. Ang disadvantage lang ng dashcam na ito, wala itong playback eh. Hindi mo ma-play mismo yung file sa device. Sa PC mo pa o cellphone pwede. Saksak mo yung SD card dun. Yan, yung right arrow, zoom. Yung left, audio off. Yung okay, record o stop. Tapos yung left side button ay menu para sa settings. Ayan, resolution. Kadalasan itong 180 gagamitin mo dyan para malinaw at malaki ang sakop nyan. At nasa 30 frames per second. Kasi yung 720p medyo liliit yung field of view nya. Pero 60 frames per second. Loop recording, yan yung every 3 minutes siya nagsasave. Napaputol-putol yung files. Kasi pag naka-off yan, mag-save ng file buo. Walang putol, 4GB lang kasi kaya ng limit ng SD card FAT32 eh. Mahirap yan kasi pag nakorap yung portion ng file, hindi na playable yung buong video mo. Sayang yung kuha mo. Yung mas maganda nakaset yan sa 3 to 5 minutes lang para madali matransfer o basahin ang PC mo. Ayan, WDR on, sa lighting lang yan. Exposure, pag negative madilim, positive maliwanag, lagay lang sa 0. Motion detector, yan yung magre-record lang pagka may na-detect na gumagalaw. Yan, record audio off natin, baka marinig yung chismisan nyo. Date stamp, yan yung date time sa recording. G sensor, pag nakaramdam to ng sudden bump, magre-record siya sa ibang folder, kaya di mabubura yun. Kasi pag napuno na yung SD card, tatapalan niya yung lumang recording.
Pindutin mo ulit yung menu ng dalawang beses para pumunta sa next page. Ayan, date, time, set, license. Lalabas yung text na nilagay mo. License, lalabas yung text na nilagay mo sa recording. Tulad ng nilagay ko, kamote. Yan, mababasa mo dyan sa harap. Auto power off. Mag auto turn off sa time na nilagay mo. Pag walang ginagawa, baka magdamag nakabukas yan eh. Pag walang ganun. Beep sound, yan yung tulog ng keypad. Delayed boot, kung ilang seconds bago mag turn on pag nag power up yung unit. Same din pag shutdown. Kung minsan kasi gusto ng iba nagre-record pa rin kahit 15 seconds pag off mo at paglabas naman ng kotse para may delay. Language, given na yan, wag mo na lang galawin, baka mag-iba, hindi mo mabasa ang menu. TV mode, NTSC dapat pang Europe yung PAL eh. NTSC gamit natin sa video tulad sa US at Japan. Pati frequency natin dapat 60Hz pag NTSC, 50Hz pag PAL. Screen protection, kung ilang minutes bago mag-sleep yung display, baka masira kasi pag magdamag naka-on yung display. Pero pag nagre-record pa rin yan kahit naka-off yung monitor. Makikita mo naman sa blue LED eh, nagbi-blink. Image rotation, kung nakabaliktad mount ng camera mo, yan, on mo yan. At format, kung gusto mo buruin lahat na naman SD card. Tingnan natin ngayon ang video. Yan, malakas vibrate nya. Pwedeng sa sasakyan ko lang to kasi diesel siya kaya malakas uga. At pakasira na rin yung engine support kaya matagtag. Kitang kita ko yumuyog yung camera eh. Pwede rin na dahil mumurahin lang yung mount ko o sa position lang. Nasa passenger side kasi nakasabit eh. Pwedeng mabawasan pag nilagay mo sa gitna. Ayan, okay naman. Ayan, okay naman siya. Napakalinaw ng kuha kaysa sa mga mumurahin. Check natin sa paggabi. Ayan, malinaw naman siya paggabi. Hindi ito gumagamit ng infrared tulad ng CCTV. Mas maliwanag pag gumamit ng infrared. Pero nagiging black and white eh. Importante kasi ang kulay ng ibang kotse dapat ma-identify din. Kaya di siya gumagamit ng infrared. So ayan, sulit naman siya at mura. Wala siya mga GPS at lane detection. Mahal na yung mga ganun eh. At di mo masyadong kailangan yun. Ito okay na to. Mas feeling secured ka pag may dashcam kang ganito.